Magandang gabi mga kumari kong expired. So ngayon tutorial for LTO, additional code and sa mga lost license dyan. Ayan, so pwede po kayo dito sa LTO portal nyo. Sa mga gustong mag-renew ng license, pwede din po dito sa LTO portal nyo. So, ilagin nyo lang po dito mga kumari kong expired yung LTO client number nyo din yung password. So ito yung sa akin. So automatic na po yan na magsa-sign in o login mga kumari kong expired. So, punta lang po kayo dito sa licensing. Ayan. So, punta kayo dyan. Then, i-accept nyo lang siya mga kumain ng expired. Then, dito, i-click nyo po lang yung driver's license. Then, ito po yung add medical certificate para po yan sa mga mag-additional code. Ayan. So, pwede po kayo mag-additional dito. Dito na rin din po yung payment niya mga kumain ng expired. So, i-continue mo lang yan. So ngayon mga kumari kung expired kung lost pa, magdo-duplicate ka ng license mo dahil nga yung license mo nawala, i-click mo lang yung duplicate. Ayan. So pag na-click mo na yung duplicate, ayan, i-next mo siya. Pagka na-next mo na mga kumari kung expired, i-click mo yung mandatory. Yung mandatory, ang kailangan po dyan is affidavit of loss or multi-listed permit license. Ayan. So kailangan yan mga kumari kung expired is notarized from the attorneys yan. So, pag na-click mo yung mga kumari kung expired, i-upload mo lang dito. Ayan. So, pag meron ka ng pictures noon, picturean mo lang, tapos i-upload mo, then i-next mo lang yung mga kumari kung expired. So, sundan mo lang yung process hanggang sa mag-continue. So, dito naman, kung mag-change ka ng change of clutch type, kasi mga kumari kung expired, kung naka-automatic yung license nyo, hindi po kayo pwedeng mag-drive ng mga manual. So, kailangan, kung gusto nyo na manual yung ida-drive nyo, then kasama yung automatic. So, kailangan yung clutch type nyo is manual. Ayan. So, nakikita po dito natin is change clutch type, automatic transmissions to manual transmission. So, ito dapat yung papalitan nyo. Gawin nyo siyang manual transmission to automatic transmission. Ay, hindi. Automatic transmissions to manual transmissions. Ito pa lang sa taas. Kasi, si manual transmissions, kapag ka naka-manual yung license nyo, pwede kang mag-drive ng manual and automatic. Ayan. So, pagka naka-automatic ka, hindi ka pwedeng mag-drive ng manual. So, i-click mo yung change of clutch type na automatic to manual. Then, i-next mo siya. Then, dito makikita yung vehicle category. Ayan, makikita dyan. Ito kasi yung sa akin is naka-manual yung motor ko. Ayan, naka-manual siya. Din yung sa sasakyan ko, naka-automatic yan, mga kumari kong expired. So, ngayon, gawin natin siyang manual. Pag ginawa mo siyang manual, may bayad siya dito din. Through GCash yan. So, ang bayad po niya is first payment 100 sa application fee yan. Ngayon, kung yung sa change code vehicle category 100. Ayan. Then, yung sa replacement fee niya is 3,025. Kumbaga, nag-replace ka ng clutch niya is, ang bayad no, 225. So, total lahat mga kumari kong expired is 425. Ayan, makapag-code ka na ng manual. So, i-next mo lang yan. Kapag ka na-next mo na yan, ayan, pwede mo na siyang i-payment. Pwede kang mag-select kung pwede siyang GCash, GrabPay, ayan, pwede sa mga bank. Ayan, pwede siya. So, pinakamadali talaga GCash. Yun nga lang si GCash is may convenience fee na 60 pesos. Ayan. Halos lahat sila may bayad na 60 pesos. BPI din meron. Ayan, meron transaction fee na 60 pesos. Pero at least, hindi ka na pupunta doon sa LT or pipila-pila pa para magkapag-change ng code. Ayan. So, ganyan lang siya kasimple. Tapos, pagka nakapag-sili ka na dito, i-proceed to sa mari mo lang. Tapos, bayaran mo na. Ganun lang mga kasimple mga kumari kong expired. At sa mga gusto namang mag-renew ng license nila, ayan. Sa mga gustong mag-renew ng license, pinutin mo rin yung license, tapos accept mo lang siya. Tapos, piliin mo lang dito yung driver's license. Tapos, ito po yung add medical certificate. Kailangan nyo lang po kumuha ng medical certificate doon sa mismong LTO. Then, picturean nyo lang po. Tapos, i-upload siya dito. Para hindi iwas hassle na rin. Ay, yung renewal po nandito. So, hindi ko lang po maklik yung renewal. Dahil nga, yung medical certificate ko is expired. Then, pangalawa po, ngayon ay, yung license ko is wala pa naman din siyang isang taon. So, ito, meron din ditong additional code or category. Ayan. So, medical certificate din kailangan dyan para makapag-additional code ka. Sana nakatulong mga kumari kung expired.